Hello. Good morning, church! Merry Christmas! Masaya po ba ang lahat sa umagang ito? Amen! Salamat, parang energy si Kuya Amora. Yan. Kamusta po ang bawat isa? Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Lumapit po tayo sa ating Panginoon at tayo po magpalinis at ihanda tayo sa ating pagsamba. Panginoon, magandang umaga po sa inyo. We are so thankful, Lord, that ginather mo kami sa umagang ito ng may masayang puso, may malakas na pangangatawan dahil sa iyo, Panginoon. Ang araw na ito ay amin pong tinatalaga sa iyo, ang aming mga sarili, ang aming lakas, tunay na maibigay namin sa iyo. Mabigyan ka namin ng kapurihan, mabigyan ka namin ng saya, Panginoon, ngiti sa iyong mga labi. Sa umagang ito, Panginoon, mihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga sala. Linisin mo po kami, Panginoon, sa anumang karumihan na nakikita mo sa aming mga puso, sa aming isip. Sa aming mga ginawa, sinalita na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Pangmalaya po kaming makasamba at lalong higit, malaya ka rin po naming maranasan sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa isang buong linggo na iningatan mo ang bawat sa amin at tinulungan mo rin sa anumang mga pinagdaraanan. Salamat, Panginoon, dahil kami ay merong mga ngiti sa labi ngayon na kami ay magkakasamang sasamba sa iyo at magpupuri. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming papurit pasasalamat sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, bago tayo mag-umpisa, basahin po muna natin ang salita ng Diyos mula sa mga awit 100. Sabay-sabay po tayo. Kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Paglingkuran ninyo ng may kagalakan ang Panginoon, lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa tuwa. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ang Diyos, Siya ang lumikha sa atin at tayo'y sa Kanya. Tayo'y Kanyang mga mamamayan na parang mga tupa na Kanyang inaalagaan sa Kanyang pastulan. Pumasok kayo sa Kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya. Dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan, at ang Kanyang katapatan ay magpakailanman. Hallelujah! Amen ba? Salamat! Purihin natin ang Panginoon at tayo mawit. Gamitin po natin ang ating mga kamay. Maaari po tayong umindak. Ito po ang bihira nating kantahin ng ating Christmas ID. This is for you, Lord. O kay saya tuwing malala ang regalong natanggap ko, ito'y pag-ibig ng Diyos. Hatid nito'y tuwa sa puso ko. Ang Pasko ay kay saya dahil ito sa regalo ni Cristo. Gumaranda ang bawat isa, nagniningning sa liwanag ni Jesucristo. Regalo, pag-ibig ni Cristo, liwanag sa mundo. Regalo, pag-ibig ni Cristo, liwanag sa mundo. O kay sarap tuwing sasapi ang araw ng Kapaskuhan, pinaalala ang pagsilang ng Mesyas na magliligtas sa bawat isang manampalataya.
Ang Pasko ay kay saya, dahil ito sa regalo ni Kristo. Gumaganda ang bawat isa, nagniningning sa liwanag ni Hesu Kristo. Regalo, pag-ibig ni Kristo, liwanag sa mundo. Regalo, pag-ibig ni Kristo, liwanag sa mundo. For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Once again, come on, let's sing this. God so loved the world, gave His one and only Son, whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Share the gift, share the hope, share the love, love, love of Jesus. Share the gift, share the hope, share the love, love, love of Jesus Christ. Share the gift, share the hope, share the love, love, love of Jesus. Share the gift, share the hope, share the love, love, love of Jesus. Share the gift, share the hope, share the love, love, love of Jesus Christ. Regalo, pag-ibig ni Kristo, liwanag sa mundo. Regalo, pag-ibig ni Kristo, liwanag sa mundo. Regalo, pag-ibig ni Kristo, liwanag sa mundo. Dahil ito sa regalo ni Kristo, gumaganda ang bawat isa, nagniningning sa liwanag ni Hesu Kristo. Ang mga ilaw ay sumasayaw, kumakanta ang parol at Christmas tree, kinikilig sa simoy ng pag-ibig, dahil ito sa regalo ni Jesus. Ang mga ilaw ay sumasayaw, kumakanta ang parol at Christmas tree, kinikilig sa simoy ng pag-ibig, dahil ito sa regalo ni Hesu Kristo. Regalo, pag-ibig ni Kristo, liwanag sa mundo. Regalo, pag-ibig ni Kristo, liwanag sa mundo. Regalo, pag-ibig ni Kristo, liwanag sa mundo. Thank you, Lord, sa iyong regalo sa lahat sa amin. Napakabuti ng Panginoon, di po ba? Yung regalo natin hindi nalulusaw, hindi nawawala, hindi naluluma. Laging bago. Purihin ng Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, mararanasan natin yung pag-ibig niya. Kahit dumadaan tayo sa pagsubok, dumadaan tayo sa mga kaligayahan, mararanasan natin yung pag-ibig ng Lord. Kaya, sama-sama po tayo na sambahin ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Ang kabutihan mo ay naranasan ko, kahit na ako'y lumayo
pagdaan ng panahon, sa iyong isip di ako nawaglit. Sa iyong puso ako'y hinahanap. Kailanman, O Diyos Ama, di ka nagbabago. Kailanman, O Diyos Ama, di ka nagkukulang. Pagmamahal mo'y tapat, maasahan sa bawat oras at panahon, tanggulan ka. Wala nang hihigit pa sa kalooban mo. Tinubos mo ako sa pagkakasala, ako'y nilinis mo. Papuri ang alay sa'yo. Sa iyong isip, di ako nawaglit. Sa iyong puso ako'y hinahanap. Kailanman, O Diyos Ama, di ka nagbabago. Kailanman, O Diyos Ama, di ka nagkukulang. Pagmamahal mo'y tapat, maasahan sa bawat oras at panahon. Kailanman, O Diyos Ama, di ka nagbabago. Kailanman, O Diyos Ama, di ka nagkukulang. Pagmamahal mo'y tapat, maasahan sa bawat oras at panahon, tanggulan ka. Yes, Lord. In every season of our life, kayo, Panginoon, ang takbuhan namin. Babalik sa piling mo, nananapig sa yakap mo. Pagmamahal mo'y kailangan ko, O Diyos Ama, tanggulan ko. Babalik sa piling mo, nananapig sa yakap mo. Pagmamahal mo'y kailangan ko, O Diyos Ama, tanggulan ko. Babalik sa piling mo, nananapig sa yakap mo. Pagmamahal mo'y kailangan ko, O Diyos Ama, tanggulan ko. Sa
man, O Diyos Ama, di ka nagkukulang, pagmamahal mo'y tapat, maasahan sa bawat oras at panahon. Minsan pa, kailanman, O Diyos Ama, di ka nagbabago. Kailanman, O Diyos Ama, di ka nagkukulang, pagmamahal mo'y tapat, maasahan sa bawat oras at panahon. Sa bawat oras at panahon. Sa bawat oras at panahon. Tanggulan ka. Praise you, Father. Thank you, Jesus. Let's continue to be in worship. Patuloy po tayong magpuri, magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day that you have given to us. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Jesucristo na pinadala mo dito sa amin upang kami ay makatanggap ng napakagandang regalo. We thank you, Lord, for Christmas. We thank you, Lord, for the gift of fellowship. We thank you, Lord, for the gift of friends, for families, na magkakasama kami ngayon, Panginoon, dito sa bahay panambahan namin. Salamat, Panginoon, sa oras na to na kami ay magkakasama. At patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan sa lahat ng mga natatanggap namin everyday. Ito man ay pagpapala sa financial, ito man ay pagpapala sa kalusugan, ito man ay pagpapala sa mga pamilya, ito man ay pagpapala sa mga kamag-anak. Nagpapasalamat kami, Panginoon. And today, we invite the presence of the Holy Spirit to fill this place. Tanging ang salita mo lamang, Panginoon, ang siyang manguna sa aming pananambahan ngayon. Tanging ang dugo mo, Panginoon, ang bumalot sa aming lugar ngayon. Protect mo kami, Panginoon. Bless mo kami, Panginoon. Lahat ng taong makakarinig ng salita mo ngayon ay magkakaroon ng transformation sa kanilang pag-iisip, sa kanilang pakikitungo sa ibang tao dahil sa iyo. Maraming salamat, Lord. We lift up everything to you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Bago po tayo umupo, ay batiin muna natin ang ating katabi ng Merry Christmas! Yeah. Okay. Masaya po ba ang inyong Pasko? Yeah, Merry Christmas po. Merry Christmas. Pwede na po tayong makaupo. Okay. Ayan. Nakakatuwa din pala po itong color coding na to, no? Kung sino man na nakaisip nito, binuking mo ako. Masaya po ba tayo, mga kapatid? Amen. Excited po ba tayo sa Christmas party? Yan, excited po. Yung mga kakarating lang, kung nakita nyo lang ho yung mga bagets na nasa taas ngayon, talagang ang aga ho nila. Excited po, seryoso kanina, maaga kami ni Kay, dumating sila, talagang excited sila. Excited din po ba kayo? Excited. Alam nyo, nakakatuwa din talaga makita yung mga bata eh. Amen po ba? Alam nyo, kahit magugulo yung mga yung patakbo-takbo dyan at muntik na malaglag yung camera kanina, kakatakbo nila. Nakakatuwa po silang pagmasdan kasi talagang yung energy nila na itong mga batang to, importante po yun eh. Amen ba? Kapag ka po kasi tayong mga medyo umiidad na, para tayong medyo nawawalan ng gana sa buhay. Pero pag nakita po natin yung mga bata, nako, ang sasaya po nila kanina. Pag sabi ni Ate Julie na lahat ng magpapalista, magkakasali sa palaro mamaya, nako, nagtakbuhan lahat doon. At yung alam mo yun, yung excitement mo, no? So dahil dyan, ay okay na po ba tayo, Ate May? Pwede na po? Ayan. Dahil dyan, sa palaro, yan, okay. Ang ating po pagbubulayin ngayon ay, ang title po ay God the Father and Christ's Solution. Pero,
dahil po Christmas ngayon, medyo magkaroon muna tayo ng konting palaro. Okay ba yon? Kasi mamaya, may Christmas party tayo. Ang alam ko, meron din namang mga pinrepare dyan. Pero meron lang akong simpleng laro. Pero kailangan ko pong pumili ng 5 tao. Pero ako na po pipili. Sorry ho, no? Hindi na ko kayo magbo-volunteer. Pipili po ako. So, simple lang po yung laro ko. Nagkiklik ba to? Ayaw eh. Pwede pong paklik na lang, Timay. Ayaw pong mag-click eh. Ayan. Kayo po ba'y familiar dito sa palarong ito, sa Gimme 5? Alam niyo po ba yan? Okay. So, ang gagawin ko po, pero ibahin ko po ng konti, Ibahin ko ng konti kasi wala ho tayong oras eh. So, tatawag po ako ng 5 tao. 5 tao dito sa harap. Simple lang po ito. Hulaan lang naman talaga to eh. No, hulaan lang. So, uunahin ko po si tatay. Sir, tatay, akit po kayo dito. Si Kenneth, halika. Ayan. Tapos dito sa mga dalaga. Ikaw, halika. Halika. Ayaw mo? O sige, ikaw na lang. Ikaw, ayaw mo? Halika. Yan, ito, halika. Palakpakan naman natin si ate. Yan, sige, 5 pa eh. Wait lang ha. Sino pa bang nandito? Bakit ka nagtatago? Hindi naman ikaw. Tatay Francis, halika nga. Halika. Okay, halika. Tapos si ate yun, si ate. Halika, dali. Ate Joanne. Halika. Gusto ko yung pagka-red mo eh. Halika. Yan. Oh, bakit? Kaya niyo yan? Panis. Ligate. Yan. Oh, di ba? Palakpakan natin si Ate Joan. Ay, tayo, pwede pong usod lang po kayo doon. Konti lang po. Para po kita tayo sa camera. Napapanood po tayo nationwide. Yan po. Sige po. Magpakilala po muna tayo. Pangalan at taga saan. Yun na lang po mabilis. Pangalan at taga saan. Tay, ano po pangalan at taga saan? Juan Abio, taga Bukal. Juan. Okay. Juan. Yun po itatawag namin sa inyo. Tatay Juan. Nitoy. Ito ni si Nitoy. Si Kuya Nitoy. Yun ang tatawag natin yun ang kanyang, ano ba yun? Nickname. Yan, nickname. Tapos, pakilala, taga saan? Kenneth Concepcion, tiga Bigawan, Silang Cavite. Yan, si Kenneth. Palakpakan naman natin. Palakpakan din naman natin si Tatay Nitoy. Yan. Si Nitoy na mahal ka. Yun ba yun? Ay, Napoy pala yun. Okay, ano pong pangalan at taga saan? Katleya Dunggaol po, sa Bukal po. Yun, palakpakan naman natin si Katleya. Okay, siyempre si... Francis Mendoza, taga Sitio Bukal, Barangay Sampaloc 2. Yan, palakpakan naman natin. Nandito na si Francis Mendoza. Okay, at si Joanne po, taga Bukal. Joanne. Palakpakan po natin si Ate Joanne. Yan. Simple lang po ang ating laro. Ang gagawin lang po ninyo, magbibigay lang po kayo ng, kasi po yung mamaya, may papakita po ako top 5 na mga Christmas song na Pilipino. Ibig sabihin, mali yata yung Filipino Christmas song. Ibig sabihin, hindi yung mga Joy to the World, hindi mga Merry, We Wish You a Merry Christmas, hindi po ganon. Top 5, ayan, magbigay ng top 5 na pinakasikat yan, thank you Ate May, magbigay ng top 5 na pinakasikat na mga Filipino songs. Pero tagi-isa lang ho kayo. So ang gagawin nyo lang ho, magbibigay lang kayo ng ng kanta. Yun lang. Basta ho, hindi po, pwede pong English, pero dapat OPM. Ibig sabihin, Jose Marichan, Ariel Rivera, Gary B. O, yan po Basta po, top 5 na pinakasikat na Filipino Christmas song. Hindi po kasama yung mga Joy to the World, Hark the Herald Angels. Hindi po kasali yun. Kasi ang sumulat niyan, mga taga-ibang bansa Yung mga Filipino song. Okay po? Ready na po tayo? Ang gagawin lang po ninyo, magbibigay lang po kayo ng isa lang. Isa lang. Pwedeng title, pwedeng kantahin. Kung gusto nyo kumanta, pwede. Ano po? Pag tumama po, syempre naman may premyo, pambira. Pwede ba namang nagpa-contest ng walang premyo? So pagka po yung sinabi nyong kanta, nandun mamaya sa ifa-flash ni Ate May, may premyo po kayo. Pag wala, meron po kayong masigabong palakpakan. Okay ba yan? Ready tayo? Sige po. Bawal pong maulit. So ladies first muna tayo si Ate Joanne at si Katleya muna yung ladies first. Wala pa naisip, meron ka na naisip. Basta, sige, bigyan ko yung time. Filipino Christmas song. Okay? Filipino Christmas song. Yung feeling nyo, pinakasikat. Mag-isip lang kayo. Pinakasikat na Filipino Christmas song. Basta bawal yung mga Joy to the World, We Wish You a Merry Christmas, ano pa ba, Hark the Herald, Deck the Door. Hindi yan pwede. Hindi Deck the Door, Deck the Hall. Hindi po yan pwede kasi sa ibang bansa yun Dapat yung mga Pilipino na Christmas song. Ready na, Katleya? Title lang, kung hindi okay yung title, pwedeng kantahin. Kung gusto nyo lang. Ano naman to katuwaan lang naman to kasi Christmas Okay na, Katleya? Sige, anong title ng kanta? Ang kampana. Ano? Ang
kampana. Yung sikat po sa Ang kampana. Hindi, pwede mong itonohin lang. Hindi ko kasi alam eh. Sorry. Ano tono nun? hindi ko get. Hindi, sige, yung tono. Ang kampana, tununarang yingiting gambe. Yan. Okay. Sige. Yun yung title niya, ha? Tandaan nyo, ang kampana. Kampanerang Kuba. Okay. Ate Joanne, ano sa'yo? Ang Pasko ay sumapit. Anong, kantahin mo nga? Hindi ako marunong kumanta, sir. Ano, ang Pasko ay sumapit. Ang Pasko ay sumapit. Tayo ay managsiya. Tama na po. Okay. Galing natin dyan. Galing ka pala kumanta. Ready na tayo ha. Kenneth, mamaya ka. Senior muna tayo, senior. Kampana, Pasko ay sumapit. Tatay Francis, ano po ang sagot nyo? Top 5 na pinakasikat na Filipino Christmas song. Wala akong maisip eh. Balikan kita. Sige, kaya mo yan. Yung mga, nangangaroling ka ba nung kabataan mo? Hindi eh. Hindi, mayaman to. Hindi nangangaroling. Sige, balikan kita, tatay ha. Sige, balikan kita. Si Tatay Nitoy. So, kampana, ang Pasko ay sumapit. Maligayang Pasko, mahal ko. Di ko alam yun ha. Seryoso. Ano pong tono nun, Tatay Nitoy? Tsamba lang ho yun. Hindi ko alam. Di ba, ano pong ano nun? Hindi ko kasi alam yun. Maligayang. Tsamba ko lang ho yung title na yun. Pero ano pong tono? Kasi po hindi namin alam. Wala ho akong idea dun sa tono. Basta po yung title, Maligayang Pasko, Mahal Ko. Hindi ko kasi alam yun eh. Baka, alam niyo po ba yun? Maligayang Pasko, Mahal Ko? Hindi ko alam yun eh. Sige, pero i-research ko po yan. Google mo nga, Nay. Hindi ko alam yun eh. Tatay Francis, ready ka na? Meron na. O magsaya at magdiwang. Ano yun? Parang hindi ko alam yun. Parang alam ko yan pero hindi ako sure. Alam mo ito, no? O magsaya at magdiwang. Yun. Yung Joy to the World na tinagalog. Magsaya. Akala ko, okay. Kung magsaya at magdiwang, pagkat sinilang na. Okay. Nagkakaintindihan tayo. Kampana, ang Pasko ay sumapit, maligayang Pasko mahal ko. Kung masaya magdiwang. Okay, si Kenneth. Kenneth, pare. Ano? Sa may bahay ng aming bat. Okay. Malakpan natin. Okay. Yan ha. Alam na natin ha. So, sige. Pag tumama ho, simple lang naman po ito eh. Hulaan lang po talaga to eh. Pero yan pong top 5 na yan, bago po tayo mag-start, yan po ay ni-research ko. Ito po ay galing sa Tatler Asia na website. Okay? Para lang po alam nyo, hindi po ako naglista. May pinuntahan ho akong website, naghanap ho ako sa Google, ano daw ang top 5 na pinakasikat na kantang, pinakasikat na mga Filipino Christmas songs. Yan pong 5 yan yung lumabas. Pag tama po sila, limbawa si Ate Joanne, ang Pasko ay sumapit. Pag tama siya, may prize siya. Okay? Pagka wala, okay lang. Palakpakan na lang tayo. Okay? Sige, Ate May. Ako na ba? Kaya na ba to? Yan, okay. Ang top 5 na sagot ay parang di makita masyado. Sa may bahay ang aming bati. Yun ang di ba? Okay, dahil dyan, meron kang 50 pesos. Alright, palakpakan natin si Kenneth. Okay, next. Number 2, kumukuti-kuti-tap. Number 4 pala, number 4. Kumukuti-kuti-tap. Number 3. Ayun na. Ano number 3? Ang Pasko ay sumapit. Tama si Ate Joa. 50 pesos. Alright. Tingnan natin yung next. 2. Pasko na sinta ko. Maligayang Pasko, mahal ko. Parang medyo, pwede na rin yun. Sige, sa'yo na rin to, kuya. Yan. Okay, 50 pesos. Malapas. Okay. At ang panghuli ay Christmas in our hearts. Okay. Palakpakan na rin natin sa inyo na rin yan. Sige. Congratulations. Palakpakan po natin sila. Thank you very much for participating. Yan. Okay. Okay. Masaya ba tayo? Yun na po. Wag na pa kayong umasa mamaya. Hanggang ganun lang po ako ngayon. Okay. Okay. Ang ating po, gising na po tayo, Maganda yata nagpapalaro muna lagi, para magising Okay, ang ating pong pagbubulayan ngayon ay tungkol sa, balik po ko po Ito po yung title ng ating pagbubulayan ngayon. Yan, God the Father and Christ Solution. Nung ako po ay nagde-devotion, kung ano po bang, paano siya, kasi ito pong mga topic natin, si Pastor Joash po lahat nagpe-prepare niyan, sinesend po sa amin. So, nung binabasa ko yung sinend ni Pastor Joash sa amin,
pinagpe-pray ko, Lord, ano to eh, common na to eh. Common na yung topic, lalo na kung ikaw ay matagal nang nag-church. Kasi, alam naman na natin yung storya ng Kristyanismo eh. Di ba? Si Jesus Christ, pinanganak alam na natin yan, malamang sa bahay nyo, meron kayong poster o may Belen kayo dyan. Si Joseph, si Mary, si Jesus, nasa sabsaban, may star, may shepherd. Di ba? Minsan si Yoda, nandun na rin. So, kumbaga parang, di ba? I mean, lahat ng mga, natin, may mga Belen, di ba? Alam na natin kwento eh. So parang, Lord, paano ko siya i-share sa isang panibagong twist naman na medyo para bang mapapaisip din tayo, no? So kaya po naisip ko nung ako nagpe-prepare ayaw talaga. Ate, na lang. Kaya po naisip ko na yan, ito po. Gusto ko pong i-point out na ang topic natin ngayon, dahil alam nyo na ho ito eh, ay hindi ho ito para sa inyo. Ano po, hindi po ito para sa inyo. Pero kung first time mo mag-church, para sa iyo to. No? Pero kung matagal ka na nag-church, hindi ito para sa iyo. Kundi ito ay yan, para sa mga mahal natin sa buhay na hindi alam o baka nakalimutan na ang tunay na diwa ng Pasko. So, sa mga matagal na pong Kristiyano, alam niyo na po ito, ang focus po nito ay para doon sa mga medyo may nakikita akong mga bago ngayon, yan, para sa inyo to. O kaya, kung kayo nakarinig ngayon, i-remind natin yung mga kamag-anak natin, magre-reunion ngayon, di ba? Magre-reunion, magse-celebrate ng Pasko. Maganda ma-remind tayo, ano ba talaga yung diwa ng Pasko? Ngayon, nung pinagbubulayan ko po yung ating pag-aaralan ngayon, na-realize ko is, dahil ako po yung musikero, na-realize ko how powerful music is. Naniniwala po ba kayong powerful lang music? Amen po ba? Meron ako ikukwento sa inyo. Siguro talagang umiidad na ako. Nag-celebrate kami ng Christmas sa FEU. Yung nagsindi kami ng ng ilaw. Nagsindi ng ilaw. Nagsindi ng Christmas tree. No? Nagsindi kami ng Christmas tree. Pero, di masaya yun, di ba? Di ba pag mga Christmas tree lighting, masaya yan eh. 5, 4, 3, 2, masaya eh. Tapos pagkatapos nun, magkakantahan yung mga banda ng mga bata, mga presentation, no? Abay, nagtataka ko, lahat ng mga kanta nila yung mga malulungkot. Malulungkot talaga, promise. As in, sabi ko, ba't ganun yung line-up nila? Di ba dapat masaya yung Pasko? Merong isang prof na kumausap sa akin, sabi niya, Sir, alam mo kasi yung kabataan ngayon, kino-connect nila yung Pasko sa hiwalayan. So, tag-hiwalay pa to si Daniel Padilla tsaka si Katniel. Sobrang lungkot na talaga ng mga tao ngayon. Parang pambira, pag Pasko ka daw na single, magpapasko ka daw na walang kasa. Ganun daw yung mindset ng mga kabataan. Sabi ko talaga, kasi nagtaka ako pinapakinggan ko sila. Magagaling magagaling tumugtog. Pinapakinggan ko sila, magaling tumugtog itong mga to. Pero ang lulungkot ng mga kinakanta. Kung hindi malungkot, galit. May sikat ngayon na kanta yung nagmumura. Alam niyo? Di ba? Iniwan daw siya sa ere kaya nagmumura siya. I mean, yun yung music, di ba? Okay. Sa mga nag-encounter noon, alam natin na music is an indirect gateway of the enemy to our soul. No? Doon po sa mga hindi, ibig pong sabihin nun, kapag po nakikinig tayo ng music, akala natin nakikinig lang tayo ng music, pero yung paulit-ulit na lyrics na napapakinggan natin ay pinapasok po na yung ating kaisipan hanggang nagiging part na siya ng sistema mo at akala mo yun na yung totoo. Nasusundan po natin? Kaya nalungkot ako nung nalaman ko na yung kabataan, ang kaisipan sa Pasko, hiwalayan, malungkot ako kasi wala akong jowa. Parang, why? Hindi ganyan yung Paskong kinalakihan namin. Kapag Pasko, excited kami kasi magbabakasyon, kasi may kainan, kasi magkikita-kita magpipinsan, kasi siguro yung pinsa kong mayaman, bibigyan niya ako ng pinaglumaan niyang sapatos. I mean, that's what we look forward when we were younger. And I find it a little bit concerning na yung mga mas bata sa atin, sa atin yung iba, ang tingin sa Pasko, buwan ng kalungkutan. Weird, no? Sobrang weird ng mixture ng Christmas culture sa Pilipinas kasi pagpatak ng September 1, nakagano na si Jose Marichan. Pagpatak ng September 1, may Christmas light na sa SM. Pagpatak ng September 1, pumunta ka sa SM, may Christmas song na.
Pero pagpatak ng December mismo, yung kabataan, ang iniisip nila, hiwalayan, single, walang jowa. Hindi ganyan ang Pasko. Amen ba? Okay. So, kaya po ako nag-research ng top 5 na kanta. Nasusundan po natin, ano? Kasi po, para lang po sa inyong, may kwento ko lang na mabilis. Yun pong aking pinag-aralan, yung aking pong research, para po ako yung maging doktor, ay may kinalaman dito sa pinag-aaralan natin ngayon. Kaya lang, ako po, ang pinag-aralan ko po ay mga post sa Facebook. So, sa amin pong field, ang tawag po sa aming field ay linguistics. Sa linguistics, meron po sa ilalim nun na marami pong branches yon. Isa pong branch doon, ang tawag ay critical discourse analysis. Ibig sabihin, inaaral po namin yung mga salita, inaaral po namin yung mga pinopost sa Facebook at kung anong epekto nito sa kaisipan ng mga tao. So, ang pinag-aralan ko po ay kung anong impact o epekto ng mga pinopost tungkol sa COVID-19 tungkol doon sa naging kaisipan natin sa COVID-19 nung pandemic. So, parang naging kaisipan natin, takot tayo sa sakit. So, imbis na magpagamot tayo, nagtago tayo sa bahay. Mga ganong kaisipan. No? Kasi yun yung naisiksik sa isip natin ng social media. Ang mga awitin po, hindi lang po yan tungkol sa tono. Kasi maraming awit, maganda ang tono. Di ba? Pero pag inanalyze nyo na yung lyrics, hindi siya maganda. Kaya meron siyang indirect na papasok sa ating kaisipan. Ano? So, yun po yung ating pagbubulayan ngayon. Kasi nagulat ako nung sa top 5, to be fair naman, hindi naman siya napakapangit na listahan. Yung top 5 na pinakita ko ho kanina, 3 out of 5 lang yung merong message ng Pasko. Okay? Nasusunod po natin? Kasi Pasko po Pasko eh. So, dapat pag Pasko, ang kanta Pasko, tungkol sa Pasko. Di ba? Pero ang kanta ay hindi na tungkol sa Pasko, kundi tungkol na sa kung ano-ano na. Yun nga, hiwalayan. Parang, hiwalayan? Parang wala akong nabasa sa Bible ng hiwalayan. Di ba? I mean, wala talaga. Kasi Christmas is about Jesus Christ being born and it's about the salvation. It's about the fulfillment of the prophecy. It's about the birth of the Messiah. So parang wala akong maalalang mag-isa ako. Yung isang shepherd nagmukmuk, ako na lang mag-isa dito sa ano. Wala akong syota. Yung lahat ng shepherd pumunta kay Jesus Christ. Wala akong nabasang ganun sa Bible. Susunod ba natin? So I mean, pero bakit naisiksik yun sa kaisipan ng mga kabataan? Kasi yun yung mga usong kante. So tingnan po natin yung mga lyrics. Ayan po pala sinasabi ko. Makapangyarihan ng music at social media dahil kaya nitong manipulahin, baguhin ang ating kaisipan at paniniwala. Yun po yung sinasabi ko. Okay. Maliit, no? Pero ito po yung kay Kenneth no? Ito yung sinabi no. Ito yung sinabi ni Kenneth kanina. Medyo pasok pa ng konti, no? Kasi ang lyrics ay sa may bahay ang aming batik, Merry Christmas na malulahati. Meron pa rin namang ang pag-ibig ito nga pala. Ito nga pala, no? Alam nyo, sa mga taga-biga, yung tatay ko, wag ho kayong sabihin niyo po sa mga apo nyo, wag kayong mga ngaruling sa bahay ng Kuya Art, alam mo yan. Sabihin nyo sa mga apo nyo at mga pamangkin nyo, wag mga ngaruling sa bahay namin kung ang kakatahin ay ABS-CBN station ID. Palalayasin lang sila ng tatay ko. Ang requirement ng tatay ko, una, dapat oldies, mga yan, sa may bahay. Pangalawa, dapat tama lyrics. Minsan, sa aming bahay. Di umuwi ka na. Sabi, umuwi ka na. Sa inyo pala bahay nyo. So, kung ayaw nyo pong pagtripan ng isang kalbong bungal, wag po kayong magpakanta sa amin. Joke lang. So, pero medyo pasok naman to, no? Sabi dito, ang pag-ibig, pag siyang naghari. Ano pala to? Conditional sentence pala ito, no? If ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Pag pala daw pag-ibig yung naghari, magiging Pasko palagi. Maganda naman no? Maganda naman. Pero, tingnan niyo po ito Ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Mga extortionist. Di ba? Pumunta ka dun sa bahay, imbis na batiin mo ng Merry Christmas, uy, Merry Christmas, magyakapan kayo. Ang sanhi po ng pagparito, hihingi po kami ng aginaldo. Parang medyo mali. Nasusundan ba natin, mga kapatid? Naisip nyo ba, kung yung shepherd pumunta kay Jesus Christ, ang sanhi po ng pagparito, siguro baka sinampal yan ni Mary, hirap na nga ako mga anak dito sa sabsaban, namasko ka pa.
Wala nga akong anesthesia dito. Nasusunod po natin? Di ba? Kasi ang siniksik sa isip natin, pag Christmas, pumunta ka sa tito mo, pumunta ka sa tita mo, magmano ka doon, baka bigyan ka ng pera, manghingi ka ng aginaldo. Nung panahon namin, in fairness, ang mga tito-tita ko, ang number one na bilin sa amin, umamin kayo sa mga, pumunta muna kayo doon, kayo umamin muna. Ganyan, so, di ba, mga upland kami. Nanay ko, taga Amadeo po yan eh. Ang mga tsahin ko, pagka magkakasama na kami mga pinsan, kayo ba'y pumunta na sa barangay 6? Ba'y pumunta na kayo sa lolo nyo doon? Nang kayo naman umamin doon. Wala ho silang sinasabi sa amin na himingi kayo ng aginaldo. Walang ganon. Umamin means magmano kayo, mag-show of respect kayo. Magpakita kayo doon, mag-show of respect kayo. Amen? Dito, problematic agad, no? Lyrics number 1, top 5 song, ang sanhi po ng pagparito ay hihingi ng aginaldo. Number 4, medyo maliit ang lyrics, pero alam po natin ito, ang ganda po ng music nito. Isa to sa favorite Filipino song ko in terms of music eh. Ang tindi ng chords nito, hirap na hirap akong tugtugin to eh. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan nang nan. Pag nagpapiano po si Ryan Cayabyab, parang yung ganun pa lang ng piano niya, no? Ewan ko, ano ba tawag niya? Allegro yata yung tawag doon sa music. Ang galing. Ang galing talaga ni Ryan Cayabyab. Isa talaga siya para sa akin, mga talagang idol ko sa music yan. Galing. Pero tingnan natin yung lyrics. By the way, ang nagsulat pala nito ay si Jose Javier Reyes. Kilala niyo si Jose Javier Reyes? Akalain niyo? Yung director? Siya pala yan, ang nagsulat ng Kumukuti-Kutitap, si Jose Javier Reyes. Ay, teka. Yung palang sa may bahay, ayan, si Ruben Tagalog. Yung taga dyan sa kapitbahay. si paring Ruben. Okay. Okay, ano po sabi dyan? Kumukuti-Kutitap, ibig sabihin Christmas lights, Kumukuti-Kutitap. Pero tingnan niyo po ito iba't ibang palamuti ang isabit sa puno, buhusan ng mga kulay. Ito pa, tambakan ng mga regalo. Regalo na naman. Tambakan ng mga regalo. Di ba? Tapos, sa pagbandang uli, tingnan mo, dagdagan mo pa ng candy, diabetes. Di ba? Ang bira. May regalo ka na, di ba? Gluttony. Meron ka pang, gluttony pala yung diabetes, yung candy, no? Ano ba? Ribbon escocesa at guhi. Okay. Quiz. Ano ang escocesa? Alam niyo ba escocesa? Sino ba naka-escocesa ngayon? Escocesa. Para pong itong pantalon ni ate. Nakita po, yan ang escocesa. Checkered. Yan ang escocesa. O, palagi ko yun lang maalala nyo sa preaching ko ngayon, escocesa. Yun po, ibig sabihin ng escocesa. Ribbon, escocesa at guhitan, habang lalong dumadami, regalo mo'y dagdagan. Yun, nabaong ka na sa utang. Kasi, nagbili ka na ng bili ng regalo. Regalo mo'y dagdagan. So, it's either, you ask for gifts and so on and so forth. So, parang, this is more of, dalawa na yan, ha? Top 5, top 4 na kanta ay tungkol sa regalo. Regalo na naman. No? Saktong-sakto, sabi ko nga, Lord, talagang tinaon mo tong araw na to eh. Kasi hindi naman ako nagla-line up ng kanta eh. Sina Pastor Joe at si Pastora SP nagla-line up. Sakto yung title ng kinanta natin kanina, regalo. Regalo din naman talaga. Pero parang may mali sa mindset ng regalo na naisiksik sa atin simula nung bata pa tayo. Amen? Clarification lang po, hindi po ako nagpapaka-KJ, hindi ko po ibig sabihin wag ho kayo magregalo at wag ho kayong tumanggap ng regalo. Hindi po. Okay po yun. Ang saya kaya nun. Ang saya kaya makatanggap ng regalo. Amen ba? Masaya kaya. Sila nga, 50 pesos lang binigay ko, masaya na sila eh. 50 pesos lang yun, pamasahe lang yun eh. Pero masaya sila. Masaya ka ba, pre? Amen. Di ba? Nasusundan ba natin? Pag masaya may regalo, masaya magbigay ng regalo, masarap tumanggap. Pero mahalaga, ma-remind tayo, ano ba talaga yung regalo? Regalong pag-ibig ni Kristo, liwanag sa mundo. Di ba? Pasok na, kaya yung pagkasulat ni Pastor John yung lyrics na yan. Yan talaga ang tunay na diwa ng Pasko. Yun lang, wala pa siya sa top 5. Siguro next year, baka nasa Spotify top 5 na siya. Number 3. Ito medyo pasok ng konti. Ang lyrics po nito ay sinulat ni Levi Celerio at music naman ni Vicente Rubi. Sabi niya, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang. Yun, medyo pumasok na. May Kristo na, no? Nang si Kristo'y isilang, may tatlong hari ng sidala, although sa Bible, di ho tatlo yun. No?
sabihin na lang natin for the sake of lyrics, kasi kung may maraming haring nagsidalaw, so parang medyo mahirap banggitin. No? At ang bawat sadalala, ang araw ay sumapit sa sanggol na dulot ng langit. Pasok, no? Pasok. Okay. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Okay naman. No? Kahit hindi Pasko magbigayan. Medyo okay naman. So, yan yung top 3 na kanta. Ito matindi. Yung top 2 na kanta, wala talagang kahit anong kinalaman. Ito na yung, feeling ko ito yung pinagmulan ng kadramahan ng mga bata ngayon eh. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Diba? Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paanong Pasko? O, Pasko pa rin. Amen po ba? Kung mawala man yung jowa mo, yung Pasko ba hindi na Pasko? Hindi, totoo. Nawalan ka ng jowa, yung Pasko ba hindi na Pasko? Pasko pa rin. Siyempre naman, malungkot ka. Hindi natin ginagaslight yan, no? Baka sabihin naman ng mga televiewers natin nationwide, si Sir Matt nang gagaslight. Hindi, siyempre, pag nawalan ka ng jowa, nag-break kayo, nakakalungkot talaga yun. No? Pero, ang point ay, hindi yun yung Pasko. Hindi yun yung, kumbaga parang, yung Pasko kasi festive season, tas naghiwalay kayo. So parang kumbaga sa literature, parang medyo anticlimactic siya. Parang, ang saya-saya, tas nag-break kayo. Parang, napakatinding conflict nito, man versus himself. Parang ganon. So yun po yung top 2 na kanta. Yung top 1 na kanta, in fairness na lang kay Tito ko to si Tito Jose. Sorry malit yung lyrics. Ang haba naman kasi, sipag magsulat nito ni Tito Jose. So, ang sabi niya, I remember the child in the manger as he sleeps. Pasok, no? Tapos, dito na lang po tayo, no? Celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and Happy Holidays. Pasok, no? So, bakit ko po ito shinare sa inyo ngayon? Ang musika, kung ito po ay seminar na ina-attendan ninyo at hindi church, ang musika po ay parte ng kultura ng isang lipunan. Ibig sabihin, kung anong music ang pinakikinggan o sikat o madalas na marinig sa radyo, sa telebisyon, yan po yung sumisiksik sa kaisipan ng tao at nagiging part ng kanyang kinalakihan na. Di ba? Sa sobrang tindi niyan, etong mga teenagers natin ngayon, yan na yung mga batang pinalaki hindi para bumawi, kundi para lumaban-laban. Kakapakinig dun sa Itbulaga ng kanta ng Sex Bomb Dancers, ng Laban-Laban Bawi-Bawi, di ba? So sila yung mga, nasisundan po natin, no? So, and this generation that we have now, ngayon, ang nagpapalaki po sa kanila, nung panahon 10 years ago, television ang nagpapalaki sa mga bata. Pero ngayon, TikTok na ang nagpapalaki sa inyong mga pamangkin at mga apo. Masama ho ba yung TikTok? Ako, lagi ko sinasabi, lahat ng bagong teknolohiya, ang tawag po dyan, double-edged sword. Ibig sabihin, may maganda siyang naidudulot, nakakatulong siya, meron din siyang masamang dinudulot. Ang palagi kong bilin sa mga kapwa ko teacher, pag nagsiseminar, pag iniimbita ako, lagi ko sinasabi, i-maximize natin paano natin magagamit yung technology para makatulong. Kagaya po natin ngayon, nasa Facebook po tayo ngayon, live. Kung meron kang sakit, kung meron kang trabaho, hindi ka nakapunta sa church, punta ka lang sa Facebook ng KM, maririnig mo ang Word of God. Ibig sabihin, merong positive na nagagawa ang social media. Kailangan lang nating pag-aralan at i-maximize paano natin siya magagamit para sa ikabubuti ng mga tao. Amen po ba? So, malinaw po ba? Yan po yung intro. No? Yan po yung pinaka-intro ko. So, ang message po ngayong umaga ay Christmas is the heart of gospel. Sabihin mo sa katabi mo, Christmas is the heart of the gospel. Christmas is the heart of the gospel. Inintrohan ko lang po kayo tungkol sa pinag-aaralan ko kasi nais ko pong ma-share sa inyo kung ano pong impact niyan sa atin bilang individual at bilang isang grupo. Kung ano yung madalas nating mapakinggan, kung ano po yung madalas nating mapanood sa social media, yan po ang i-feed sa atin. Sa mga medyo may edad, yan po yung tinatawag na artificial intelligence. Kaya po yung mga cellphone nyo, basta po kayo yung nakakonect sa internet, may setting ho yan. Seryoso po ako, nakwento ko na to ng maraming beses. Kung first time nyo po ito marinig. Kapag po yung cellphone nyo, naka-on yung parang data gathering tool ng mga marketers, pag nasabi mo kotse, pagkain, magugulat ka na lang, may lalabas sa Facebook mo na,
Bakit ganun? Pinagkukwentuhan lang natin kanina yung pichi-pichi. May lumalabas ng pichi-pichi dito sa cellphone ko. Kasi yung cellphone niyo po, nakikinig po talaga yan sa inyo. Mapuwerang wala ho kayong internet at yung cellphone niyo may keypad. Hindi po yung nakikinig sa inyo. Yun po, safe po yun. Pero kapag ang cellphone niyo po ay smartphone, nakikinig po yan sa inyo. Buti pa nga ho ito yung cellphone niyo, nakikinig sa inyo. Yung anak niyo, hindi nakikinig sa inyo. Nasunod na po natin? So, kaya po may impact po yung pakikinig natin dun sa kaisipan natin. So, ngayon pong umaga, as I mentioned earlier, ang message po natin ay alam niyo na pong lahat. Pero kailangan natin siyang i-refresh, kailangan nating i-remind yung ating mga kapamilya, masaya pong mag-reunion, magkwentuhan sa kamag-anak. Yan po ay panahon talaga sa Christmas kasi holiday, walang pasok, pahinga sa trabaho. Pero wag nating kalimutan, alalahanin kung bakit talaga merong Pasko. It marks the beginning of the fulfillment of God's promise. Christmas is the birth of Christ. Ibig sabihin, yan yung time na pinanganak si Jesus Christ, yan ay simula ng fulfillment. Bakit? Because the fulfillment of God's promise is on the cross. Yan ang ultimate fulfillment. Kasi pinangako ng Panginoon, kaya ang title natin ay Christ's Solution. Si Jesus Christ ay solusyon sa ating kasalanan. Tayo ay makasalanan, lahat tayo ay makasalanan. Para tayo ay makapunta sa langit, nung Old Testament, kailangan pa nating magkatay ng pinatabang guya, ialay sa langit, ganun noon, nung Old Testament. Pero dahil kay Jesus Christ, nung siya ay pinanganak at later on, 30 plus years later, ay pinako sa krus, nagkaroon tayo ng salvation. Nagkaroon tayo ng buhay, ng pagkakataon na magkaroon ng access sa langit, sa salvation, dahil sa pagkamatay ni Jesus Christ sa cross. So ang una po nating point, kung kayo po yung nagno-notes, Jesus walked on this earth in perfect obedience to the law of God. Jesus walked on this earth in perfect obedience to the law of God. Si Jesus Christ po, nung siya ay pinanganak, hindi lang siya pinanganak, kasi ganito po pag Pasko, December, di ba ho? Tapos January, February, March, April, Holy Week. So basically, sa kulturang Pilipino, Pasko, tapos mag-New Year ka, tapos February, March, tapos pagdating ng April, mag-Holy Week. So, pinanganak si Jesus ng Pasko, tapos maaalala mo na lang siya ulit, Holy Week na. 'Di ba? Yung Black Friday, pagka nanood na tayo ng mga Ten Commandments sa TV nung araw, yun ay maalala natin siya na, ay, pinako nga pala si Jesus sa cross. No? So, ang hindi natin masyadong napapansin, kung hindi ka masyadong nagde-devotion, kung hindi ka masyadong nag-church, is yung in-between. Di ba po? Yung simula, Christmas. Yung katapusan o yung fulfillment ng promise is yung kanyang pagkapako sa krus. Nakakalimutan natin madalas yung gitna. No, yung gitna po, si Jesus Christ, tandaan po natin na siya ay nabuhay bilang isang tao kagaya natin. Ibig sabihin, it took time. 30 years. Nung pinanganak siya, itong kwento ni Christmas ng December, yung January, February, March, yun ay 30 years bago siya pinako sa krus. Matagal na panahon. At mahalagang makita po natin dyan na sa 30 years na yon, si Jesus walked in perfect obedience. Sabi mo sa katabi mo, perfect obedience. Meron po ba ditong perfect obedient? Talagang, masunurin po ako sa lahat. Lahat po nang sasabihin sa akin, talaga sumusunod po ako. Meron bang ganon? Wala no? Walang ganyang tao. Walang taong susunod sa lahat. Wala. As in. Tsaka lalo tayo mga Pilipino. Sinabi nang tumawid sa footbridge, tumawid pa rin dyan sa di ba? Ano pa ba? Basta marami tayong sinabi nang parking for PWD, pinark mo pa rin yung e-bike mo doon. Nasunod natin. I mean, talagang may sadyang, sinabi na nga ng teacher mo na deadline, December 15. Ma'am, pwede po December 16? Tapos pag di mo pinagbigyan, ipopost ka pa sa social media. 'Di ba? Na grabe naman to si sir, wala namang consideration. 'Di ba?
So, I mean, hindi tayo marunong sumunod. Madalas, sa buhay natin, marami talaga tayong disobedience. No? At nung isang araw, ito ay segue lang. Nung isang araw, ang devotion ko ay tungkol, of course, tungkol sa Christmas. Na maganda yung nabasa kong angle na, oo nga, no, si Mary, na nanay ni Jesus Christ, napaka-obedient. Matindi yung obedience na ginawa ni Mary. Pero hindi pa rin yun perfect obedience. Si Jesus Christ talaga ang perfect obedience. Kasi imaginein mo, dalaga ka na ikakasal, tapos sinabihan ka ng angel, pagbubuntis mo ang Mesiyas. Diba? Kung alam nyo, ito kwento lang. Ito na naman ako, yung utak ko na naman ko, ano na naman naisip eh. Naisip ko lang kung ngayon, kung sa kababaihan ngayon na dalaga pumunta yung angel, sabihin ng mga dalaga ngayon, huy, wala akong balak magbuntis, no? Diba? Yung mga empowered na kababaihan ngayon, ay, hindi, wala akong balak magbuntis, ayoko nga. Diba? Alam mo, maraming ganyan, maraming ganyan ngayon. Alam ko na nakakwentuhan na ganyan, ng mga professionals ng mga kababaihan na parang, meron nga ako nakakwentuhan, gusto mag-asawa pero ayaw mag-anak eh. May ganun. So, ang point ko, yun ngang iba ayaw mag-asawa eh. Tapos ito, anak agad, mahirap yan. Pero si Mary, sinunod niya. So, nag-obey siya. No? So, tingnan po natin yung ating verse sa Philippians 2, 5-8. Basahin ko po sa inyo yung Philippians 2, 5-8. Sabi dyan, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped, but emptied himself by taking the form of a bondservant, tayo yon, and being born in the likeness of men, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to the point of death on the cross. Lagi po nating alalahanin, si Jesus ay Diyos. Amen? Si Jesus ay Diyos. Parang ganito, para lang makita natin yung illustration. Sino ba pinakamayaman ngayon? Si Elon Musk na ba? O si Bill Gates? Di ko na alam eh. Sabihin na lang natin si Elon Musk. Kilala niyo ba? Ay, baka hindi niyo kilala. Si Bill Gates na lang. Baka mas kilala nung karamihan si Bill. Si Bill Gates yung may-ari ng, pangalan niya, ng Microsoft. No? O kaya ano pa ba? Hari ng Brunei. Yan, mga mayayaman yan eh. No? Na-imagine nyo ba na yung isang napakayamang tao, i-give up niya lahat ng kayamanan niya para makatira sa mga mga mahihirap, mga walang trabaho, mga walang kabuhayan. Naisip niyo, ganun po yung best illustration na pwede kong ipakita. Pero it's not even that. Kasi yung makitira ka sa mga mahirap, okay pa yun eh. Ibig sabihin, mabubuhay ka pa talaga dun eh. Pero isipin mo, Diyos ka, tapos ikaw ay nagpakababa sa mga tao. Hindi yun comparable dun sa sinasabi ko. Gusto ko lang ma-illustrate, pero hindi siya pasok na illustration. Para lang makita ninyo na, grabe. Diyos, nagpaka-humble, bumaba sa pagiging tao. Para saan? Sabi dito, He emptied Himself by taking the form of a bondservant and being born in the likeness of men. Para daw saan? Para sundin ang kalooban ng Diyos. I-obey. Maging obedient. Ano sabi? Obedient to the point of death. Tayong mga tao, kapag tayo merong sinusunod, ito, halimbawa. Pila sa jeep. Nakita na po ba kayo ng pila sa jeep? Di ba, pila sa jeep? Nakapila eh. Ay, hindi. Di mo nakapila. Di, kunwari, andyan yung jeep, nakapila. May isa lang doon, sa gitna, na pumila dito sa kabila. Makita mo, magsusunod. Magsusunod. Hindi naman yun ang pila. Ganito sorry. Iulitin ko. May pila yung jeep. Nakapila yung mga tao. May dumaang jeep na walang laman. Diyan nag-aaway yung mga jeep eh, di ba? Kasi nakapila sila, di ba? Nakapila yung mga jeep. So may pila sila. Merong dumaan. Kunwari, sa bayan na lang tayo ng Silang. Yung bayan ng Silang papuntang Dasma. May jeep na dumaan. Na-imagine nyo siguro to sa mga taga-Silang. Dun sa harap ng Nuestra, di ba? May dumaan galing Lalaan na jeep o galing Asyenda na jeep.
Walang laman. May isa lang dyan, maniwala kayo, isa lang dyan, magano, sunuran lahat yon. Amen? Ganon tayo ka kulit. Ganon tayo ka disobedient. May pila nga eh. Di ba? May pila nga eh. Di ba? Pero tayo mga tao, talagang matigas ang ulo natin eh. Kumbaga parang, ganun pala no, pag tumatanda ka pala, mas nakikita mo, naisip ko tuloy, grabe siguro, kaya yung nanay ko, inis na inis din sa akin dati. Sabing wag hawakan, lalong hinawakan. Di ba? Ang kulit eh. Ang kulit nating mga tao, sinabi ng wag gawin, sinabi ng wag ganito, sinabi ng wag magpunta doon, pumunta pa rin. No? Tayong mga tao, parang may katigas. Tsaka akala ko noon, ang katigasan ng ulo, ang kakulitan, hanggang bata lang. Hanggang pagtanda pala. Amen ba? Pag hanggang matanda pala tayo, may sadya tayong kakulitan. Yung tatay ko, lagi ko sinasabihan, wag pakialaman yung sasakyan ko. Kasi iniwan ko yung isa kong kotse sa kanila. Anong isang beses sinasabi sa akin ni mama, tinanggal na naman yan yung gulong. Sabi ng wag mong pakialaman na eh. Alam mo yung ano niya, hindi niya maalis sa sarili niya kasi syempre matanda na siya. So sinasabihan ko siya, hayaan mo na yan, nandiyan naman si Richie. No, shout out kay Richie. Pag may problema ako sa kotse niyo, kontakin niyo lang si Richie. Napakalaking tulong niya ni Richie. Sabi ko, kontakin niyo lang si Richie, alam na ni Richie, nag-usap na kami, ako na bahala sa kanya. Ganun pa rin. Ulit. Sabi ko nga sa kanya, alam mo pa, pag na-hospital ka, mas malaki gastos. Kasi syempre, bubuhati mo, bigat-bigat ng gulong eh. Di ba? So, yon. Ang ibig sabihin, kahit pala, ang tatay ko po ay 77 na. Pero feeling ko mas malakas pa nga siya sa akin. 77 na siya, pero may kakulitan siya. So, yung kakulitan ni Chambe, ano ba si Chambe? Grade 1? Grade 1. Parang magka-level sila ng tatay ko. Parang ganun. Naisip ko, pwede siguro sila magsama. Diba? Parang, i-social experiment kaya natin yun. Iwan nyo si Chambe sa bahay, bahala silang dalawa dun. Nasundan po natin, ang kulit po natin, tayo mga tao makulit po tayo. Pero, si Jesus Christ, sinunod niya kung ano yung prophecy. Hanggang to the point of death. Tayo, mahirapan lang tayong konti, ayaw na nating sumunod eh. Amen? Tayo po mga tao, mahirapan lang tayong konti, ayaw na nating sumunod. Unless, may kinatatakutan tayo. Halimbawa, sa trabaho. Ano ba naman to? Pagawa ng pagawa tong boss ko. Pag di mo naman kasi ginawa, posibleng mawalan ka ng trabaho, o ma-demote ka, o mamemohan ka. So, susunod tayo, pero may inis sa atin. Kakainis naman to. Diba? Yun po yung ating, yun yung ating, tawag dito, nature bilang tao. Pero si Jesus Christ, wala po tayong makikita sa Bible na siya po ay hindi nag-obey. Meron siyang mga instance na parang yung sa Seven Last Words, di ba? Father, Father, bakit ako? May ganyan siya. It's more of a question, but it's not disobedience. Next. Sorry po. Number 2. Ayan. Ito matindi. Nag-obey ka na nga. Di ba? Yung iba siguro dito nakaka-relate. Sa trabaho may ganito eh. Inutusan ka ng boss mo. Gawin mo to. Ginawa mo yung inutos sa'yo ng boss mo. Tapos, Jesus was rejected by men. He suffered, crucified, and died on the cross in our place, paying for the... Sinunod mo na nga, ikaw pa naging masama. Grabe yung pagkakatango ni Jack. Mukhang matinding pinagdaanan niya sa trabaho. Sinunod mo na nga eh. No? Sumusunod lang ako eh. Sabi nung boss, gawin ko to eh. Ako pa masama ngayon. Nasusundan po natin? Si Jesus Christ, sinunod niya yung sinabi sa kanya ng God the Father. So, ginawa niya yung ministry niya. Nag-share siya ng word, blah, 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 and so on and so forth. Tapos sa bandang huli, siya pa yung pinako sa krus. Bakit ganon? Kasi alam niya na it's the fulfillment of the promise. Amen? Si Jesus Christ, alam niya na kailangan niyang pagdaanan yun kasi part yun ng quote-unquote bargain. Kailangang tumigis ang kanyang dugo para malinis tayo mula sa ating kasalanan. Wala kasing shortcut ang salvation eh. Amen? Wala pong shortcut ang salvation. Hindi po basta-basta ang salvation. Ang problema, yung mga tao ngayon, akala nila, accept ko lang pala si Jesus Christ, okay na eh. Pero walang shortcut ang salvation kasi yung Diyos na inaccept mo, hindi basta-basta
yung ginamit niyang ipangbayad sa kasalanan mo, sa kasalanan natin. So, yung obedience si Jesus Christ, kahit siya ay sumunod, ni-reject pa rin siya ng tao. Amen? Alam nyo, pagka may election, isa yan sa balik lang po ako sa pagiging quote-unquote academic kong tao. Isa yan sa mga tanong ko sa isip ko talaga eh. Bakit ang mga tao patuloy na ibinoboto yung mga hindi maayos na politician, pero yung maayos na politician nire-reject? Tapos nung nag-introspect ako, naisip ko, wala, siguro talagang may sapak siguro talaga yung ibang tao, ire-reject niya yung maayos. Tapos ang i-accept niya yung hindi maayos. I mean, I don't know, it's just me. I could be wrong. Pero hindi siya bago, yun yung point ko. Hindi bago yung eksena na yung maayos, ni-reject, yung hindi maayos, in-accept. Labo, no? Kung researcher ka, talagang hindi mo maintindihan kung ano yung hypothesis na i-reject o i-accept mo. So, I'm saying, si Jesus Christ, ginawa niya na nga yung kanyang mission, yung kanyang ministry. Abay, sa bandang huli, ni-reject pa rin siya at ang pinili ay si Barabbas. Di ba pinapili naman ng mga tao? Sinong ipapako ko? Itong hari ng Nazareth? O itong si Barabbas na magnanakaw? Ano sinabi? Crucify him, si Jesus. At palayain si Barabbas. At hanggang ngayon, nangyayari siya sa lipunan natin. Diba? I-reject ang mga mahusay, ang mabuti, at ihalal, iluklok ang mga magnanakaw. I mean. So, si Jesus, He suffered, crucified, and died on the cross in our place, paying the penalty of our sins. Basahin po natin ang Colossians 1:13-14. Basahin ko po sa mga medyo malabo ang mata. For He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. In whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ni-rescue tayo ng Panginoon mula sa darkness and transferred us into the kingdom of His beloved Son. Yung darkness na tinutukoy po dito ay buhay na puno ng kasalanan, buhay na puno ng pighati, buhay na puno ng discouragements, buhay na puno ng kainisan o nakakagalit, no? Buhay na puno ng kawalang pag-asa. Yan po yung ating yan po yung darkness. Yan yung buhay natin pag wala tayo kay Jesus Christ. And look around you, kapag may nakita po kayong mga tao na bakit kaya siya ganon mag-isip? I could be wrong, but most likely, wala siyang Jesus sa kanyang puso. Most likely. Kasi kung meron kang Jesus sa puso mo at totoong meron kang Jesus sa puso mo, you'll see light. Makikita, madadama, ma-experience mo yung pag-ibig ng Diyos. Ang hirap pong ipaliwanag niyan, itong sinasabi ko sa inyo, ang hirap pong ipaliwanag niyan. Napakahirap po ipaliwanag yan. At na-realize ko, hindi pala siya talaga kaya ipaliwanag. Na-realize ko lang. I mean, we can try. Pwede kung yun yung purpose ng pagte-testimony. Pero hindi po siya, ako personally, hindi ko siya kaya paliwanag. Hindi ko pala kayang ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng liwanag ni Jesus. Yung joy na meron ka sa puso mo. Nakita ko si Ate Joy. Hello, Ate Joy. Yung joy na meron ka sa puso mo, pag meron kang Jesus, hindi pala yun. Mahirap. Hindi ko siya ma-explain eh. Bakit? Kasi it's between you and God. Hindi pwedeng sabihin sa'yo ng tao na maging masaya ka kasi may Jesus ka sa puso mo. Hindi yun mangyayari. Napatunayan ko na over the years. Yung sabihin ko sa'yo, uy, pagpasalamat ka. Meron kang Jesus sa puso mo. Dapat hindi ka makaramdam ng ganito. Dapat, hindi siya ganun eh. Na-realize ko na ang liwanag ng salita ng Panginoon, yung joy, it's really an intimate relationship with the Lord. At hindi yun pwedeng pekein, na-realize ko, hindi yun pwedeng pekein. Nung minsan, meron ako sinulat na isang essay dyan yung last year. Sabi ko nga,
parang pinepeke ko na okay ako, pero hindi pala ako okay. Minsan kasi ganun tayo mga tao, di ba? Kailangan pakita natin sa mga tao na okay ako, malakas ako, masayahin akong tao and everything. And then I realized, hindi mo pala kayang pekein yun. So yung joy na meron ka sa puso, pag tinanggap mo si Jesus Christ, hindi mo yun pwedeng sabihin kay, alam ba, ako sabihin ko kay Kuya Art, o kaya kay Kenneth, alam mo, ako meron akong joy sa puso eh. Dahil shinare ko to sa'yo, yung joy na to, nasa iyo na rin. Hindi pala yun ganon. Kasi yung joy na yon, it's just between si Kenneth at ang Panginoon. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na, shoot. Parang gano'n, parang, uy, joy ng Panginoon. Meron ako, joy ng Panginoon, joy ng Panginoon, joy ng Panginoon. Hindi siya gano'n pala. So, ano po yung ibig ko sabihin dito? Ba't ko po sinasabi? Yung pag-rescue ng Panginoon, hindi ho siya group package. Hindi po siya yung promo, buy one, take one. Diba? Parang, uy, tinanggap ko si Jesus Christ dahil best friend ko si Kenneth, kasama ko na rin siya sa langit. Hindi siya ganun eh. Talagang one-on-one yung salvation ng Panginoon. Amen po ba? So, yung pong pagpunta niyo po dito, salamat sa Panginoon, kasama po namin kayo, pero hindi po kayo maliligtas mula sa kadiliman, mula sa kasalanan, kung dahil po nandito kayo. Sumama naman ako sa nanay ko eh, so okay na siguro ako. Hindi po yun ganun. Salvation is between you and the Lord, Jesus Christ. Amen? Amen. Okay po. Number 3. Jesus, ayun na, did not just die. Si Jesucristo po, ang mahalaga pong reminders, balik po talang tayo para makakonect po natin. Di ba po, Pasko, pinanganak si Jesus Christ. Tapos normally, Holy Week, inaalala natin yung kanyang pagkamatay. Ang mahalaga pong message ng Pasko ay hindi ho siya nanatiling patay. Si Jesus Christ rose from the dead and is alive today and reigning as the Lord of all. Ito po yung mahirap maintindihan ng hindi mananampalataya. Kasi kapag nakaramdam ka ng pangit na nangyayari sa buhay mo, ang tendency mong mag-isip, buhay ba talaga ang Diyos? Meron ba talagang Diyos? Kung merong Diyos, bakit nangyayari to? Yan ang laging tanong ng tao. Kung may Diyos, bakit namatay yung pinagpe-pray kong kamag-anak? Minsan nga 'di ba? Yun nga yung mga joke time namin noon, pambihira. Nung pinuntahan mong pinag-pray, kinabukasan namatay. Pinag-pray mo pa naman, Lord, bigyan mo po ng kagalingan to, tas namatay. Nasusunod po natin, minsan kasi ang mindset natin is, kaya kagabi, nakalimutan ko lang i-share sa social media. Meron pong eto na naman tayo sa social media. May mali pong kaisipan sa social media ngayon yung yung alam niyo po yung concept na claim it. I claim this. Parang okay naman din. Parang maganda naman, di ba? Parang gaganda ang buhay ko, lalago ang negosyo ko, I claim this. At tumunga nga siya sa harap ng bahay nila. Nasusunod po natin. O kaya parang, I claim this. Makaka-graduate ako. Hindi naman siya nag-aaral. Palakpakan naman natin si Monica dahil nakagraduate na po si Monica sa kanyang master's degree. Panis. Kaya tawag natin sa kanya ay si Master Monica. Charot. Pwedeng sabihin ni Monica, I claim it, gagraduate ako. Di naman siya nagsulat. Gagraduate kaya siya? Hindi. Kaya graduate si Monica kasi nagsulat siya. Pero yung strength magsulat, mahirap po kasi magsulat lalo na kapag may nagtrabaho ka, mahirap po magsulat. Sa totoo lang po, nakwento ko na po to. Kaya nga po ako nag-resign bilang director kasi hindi po ako makapagsulat Kasi ang hirap po ng trabaho ng isang principal suspect. Ang hirap pong magsulat. So it takes time. Kailangan mong ilang linggo ako na maghapon nasa library, ilang ako para magbasa, para lang mag-research. Mahirap po yun. So, pwede mong sabihin na, I claim it, gagraduate ako with honors. Hindi ka naman nag-aaral. I claim it, lalago negosyo ko. Hindi ka naman nagtrabaho. I claim it, mapopromote ako. Lagi ka naman late. Nasusunod po natin. So, there's something wrong about the social media thinking na parang parang pag pinag-pray mo to, eto. Kasi ang mindset natin lagi, yung gusto nating mangyari. Ang tanong, yun ba yung gusto mangyari ng Diyos? Amen? Alam nyo, nung bata ako, inimagine ko na si Jesus Christ, habang nakapako sa cross, kakapanood ko to ng mga Dragon Ball Na-imagine ko nung bata ako, what if nag-super saiyan si Jesus Christ? Tapos tinira niya lahat ng mga Romans. Na-imagine, di ba?
Yun yung gusto nating mangyari. Kawawa naman si Jesus Christ. Grabe, nilatigo. Tapos tinusok pa. Na-imagine ko, hindi dapat mamatay ang bida. Si Jesus Christ ang bida eh. Na-imagine ko, what if nakaganyan siya? O kaya yung Marvel, no? Sabi, sinamon niya yung kidlat. Di ba sa mga Mobile Legend ba yun? Yung mga gumanon, tapos kinidlat lahat ng patay lahat. Yun yung gusto natin kasing mangyari. Doon sa storya. Kawawa naman si Jesus Christ, kailangan siyang makabawi. Pero hindi yun yung requirement para sa kaligtasan ng tao Kailangang mangyari na mamatay si Jesus Christ on the cross. And it's part of the prophecy na mabubuhay siya muli after 3 days. Amen? So, mahirap po yung ipaintindi sa mga taong walang pananampalataya. Kasi, nag-pray ka, sana matanggap ako sa scholarship, di ko natanggap. Kaya problematic yung pananampalataya ng tao na ang basehan niya sa pananampalataya niya ay quote-unquote good vibes. Kasi paano pag hindi sinagot ng Panginoon ng yes yung pinapanalangin mo? Diyos mo pa rin ba siya? Amen? Kami ng asawa ko, matagal namin pinanalangin yung baby namin. At binigay ng Panginoon. But after 5 months, kinuha niya. Diyos pa rin ba siya? Ang sagot ko ngayon, I can straightforwardly say, oo, Diyos namin siya. At sana ganun din sa inyo. Pinag-pray mo, Lord, sana gumaling tong nanay ko, tong kapatid ko, tong pinsan ko, tong anak ko. Hindi. Namatay. Diyos pa rin ba siya? Lord, sana po makabawi ako sa lahat ng pinagkakautangan ko, tong negosyo ko. Hindi. Nagsara yung negosyo mo, nalugi. Diyos pa rin ba siya? Lord, sana po masave pa yung marriage namin. Hindi. Naghiwalay kayo. Diyos pa rin ba siya? Dito sa ating pinagbubulayan, makita natin si Jesus, hindi lang siya nabuhay. Kasi nung nabuhay siya, everyone was happy. Diba? Nung pinanganak si Jesus Christ, party Dinalaw siya ng mga wise men. Dinalaw siya ng mga shepherd. Wow, ang saya. Ang mga angels, kaya nga may kantang, Angels we have heard on high. Nag-awitan ng mga anghel sa langit. Uy, pinanganak na ang Mesiyas. Masaya. Nung namatay. Diba? Kumbaga sa narrative, pumangit yung storya. Dumilim yung langit, napunit yung tela sa temple, lumindol. Pangit, hindi maganda. Pero, yun ay part ng plano ng Panginoon. Basahin po natin ang Romans 6:8-11. Ang sabi po dyan, Now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him, knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over Him. For the death that He died, He died to sin once for all time. But the life that He lives to God. So you too, consider yourselves to be dead to sin, but live to God in Christ Jesus. Yung pagkabuhay ni Jesus at kanyang pagkamatay, tinuturo po sa atin netong Christmas na kailangan po nating mamatay dun sa dati nating self. At natutunan ko over the years na hindi pala yun mangyayari once sa buhay natin. Amen po ba? Nung bata ako, akala ko pag sinabing mamatay sa old self, yun na yun. Na-realize ko, buhay pa nga pala tayo. Amen? So, nung high school ako, na narinig ko yon, nung high school ako, yung old self ko, nung elementary ako. Yung new self ko, nung high school ako, hindi na ako high school ngayon. Ibig sabihin ngayon, na ganito na edad ko, ang old self ko, nung high school ako. Nasusundan po ninyo? So, ibig sabihin, sa season ng buhay natin, meron tayong nile-let go, iniaalis, na mga pangit na bagay. Toxic ba? Mga hindi natin kailangan. Kaya kailangan nating mamatay sa ating sarili constantly at lagi tayong ma-remind na kailangan mabuhay tayo sa liwanag ng salita ng Panginoon. Amen? Ito po yung pinakahuling part. Na po? Na napaka-importante nating
alalahanin. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, ready, go. Ang Pasko ay isang reminder na tayong mga makasalanan ay minahal ng Panginoon kahit tayo ay makasalanan. Imaginein lang po natin to ha. Ibahin po natin yung plano ng Panginoon. Kunwari lang. Ibahin natin yung script. Kung ang plano ng Panginoon ay maging mabuti muna kayong lahat bago ko ipapadala ang inyong tagapagligtas. Palagay ko hanggang ngayon, wala pa si Jesus Christ. Amen? Eh, hindi tayo magiging mabuti. Amen? Tayo ay minahal ng Panginoon habang tayo ay makasalanan. So kapatid, kung first time mong dumalo dito at feeling mo makasalanan ka, you don't belong, and so on and so forth, baka ito yung chance na binigay sa iyo ng Panginoon na ma-realize mo na mahal ka ng Panginoon ngayon na. Hindi ka mamahalin ng Panginoon kapag tinanggap mo na siya. Nasusundan natin? Ang ganda kaya nun. O sige, ganito. Isipin nyo nga to, sumali ka sa contest, may Christmas party, may raffle. Tapos, binigay sa iyo yung grand prize na iPhone 15 Pro Max to the nth power. Binigay sa iyo yung iPhone 15 Pro Max. Sa raffle, ano pong requirement? Ano pong requirement sa raffle? Dapat po ay yun, tama si Luis. Dapat present ka, 'di ba, sa mga Christmas party. Okay, ang ating pong nanalo ay si Monica. Eh wala naman pala si Monica doon, nag-CR. 5, 4. Naku, si Monica na. Tapos wala na, wave next, 'di ba? Ang requirement, tama si Luis, dapat present ka. Ano pa? Para mabunot ka sa raffle, dapat nandun ang pangalan. Dapat nag-register ka. Paano ka naman mabubunot kung wala yung pangalan mo doon? Amen? Ibig sabihin, yung quote-unquote love of giving, bibigay sa'yo, pero may requirement. Si Jesus Christ, mahal ka na niya. Makasalanan ka pa lang. Baliktad, parang ganito. Parang ganito. O eto na yung iPhone 15, mag-register ka na. Sunod natin. Sa mundo ng tao, mag-register ka muna bago ko bigay sa iyo yung iPhone 15. Pero ang salvation, binibigay na sa iyo yung pag-ibig, ang gagawin mo na lang, kunin mo na lang. Tanggapin mo na lang. I-accept. At magpa-register ka. Na-imagine nyo ba kung ganyan ang pako? Palagay ko walang magpapakontest ng ganyan. Meron kayong ganon? Bigay muna bago register. Parang wala yatang ganon. No? Yun ngang nung tawag dito, sa Silang Christmas Village. Pambira. Nabigay ba naman si Mayor ng 1,000 Happy Meal eh. Hindi na kami nagkita ni Kay eh. Nasa loob na ako galing siyang Lasal. Nag-chat sa akin, hindi na ako makapasok. Napakadaming tao. Tapos kagulo pa yun. May mga nag-chat pa sa akin, Sir Matt, saan kukuha bigyan mo naman ako ng voucher. Bakit? Ako ba organizer nito? Akala yata ako yung mamibigay. Medyo kasing pogi ko lang si Mayor, pero wala akong kinalaman dun, no? Low. Nasusunod po natin, parang yung mga tao nang nagtatanong sa akin, saan po, baka meron ka dyang ticket? Wala ako. Nag-display lang kami dito ng ng Christmas decoration. In short, sa dami ng taong yon, hindi lahat happy. Siyempre, wala sila Happy Meal eh. 1,500 lang yung nabigyan. Nagpa-extend na nga eh. Ano yung ibig sabihin? Doon, para makakuha ng Happy Meal, dapat meron mo nag-register ka muna. Pero kay Jesus Christ, hindi. Mahal ka na niya, baliktad. Binigay na sa'yo yung Happy Meal. Mag-register ka dito. Tapos ikaw naman, magre-register pala pag tinanggap yung Happy Meal, ayoko na. Parang ganyan din ng mga tao eh, no? Para ma-save ako, tatanggapin ko si Jesus Christ. Ayoko na lang pala. Tatanggapin ko si Jesus Christ. Mahirap yan. Nasusundan po natin. Ang pag-ibig ng Panginoon po sa atin, binigay sa atin while we were still sinners.
Kaya naisip ko, ang greatest love, yung makita mo yung tao na nasa pinakamababa siya. Nakwento ko na po ba sa inyo itong kalandian story na ito? Alam niyo po ba kung kailan ko nalaman na mahal ako ng asawa ko? Seryoso to, seryoso to. Wala pa kaming isang taon. One year na ba tayo? 2 years. Pumunta ako sa kanila. Nag-overnight ako Pag nag-overnight ako sa kanila noon, dahil di pa naman kami kasal, doon ako sa sopa, sa labas. Kalahin mong paggising ko kinabukasan may bulutong ako. May bulutong ako, pare. Tapos alam nyo, hindi ako nakakita sa asawa. Hindi ko pa siya asawa noon. Hindi ko siya nakitaan ng pandidiri or whatever. Sobra niya akong inalagaan. Sabi ko, mahal ako nito Kasi, hindi pa ako ganito kapogi, minahal niya na ako. Kita nyo naman, di ba? Sulit naman siya. Merry Christmas. Amen ba? Alam mo, seryoso, sa mga kabataan, huwag niyong masyadong intindihin yung itsura. Kasi minsan, maganda lang yung lip tint niyan, pero may putok naman. Di ba? Grabe tao mo, Hindi, seryoso. Ang ibig ko sabihin, minsan kasi, yung social media, ito na naman tayo, balik na naman ako sa social media. Yung social media, pinapakita niya, ang daming magaganda kayang babae sa social media. Totoo lang, ang daming maganda, ang daming pogi sa social media. Totoo lang. Yung totoo lang, objective, parang, grabe, ang ganda naman to. Ito nga minsan, magmamall kami, sabi niya, tingnan mo yun, Siya na nagsasabi sa akin, tingnan mo yung ganda naman nun. Sabi ko, oo nga. Babae ba yan? Minsan, nagdududa na ako. Sabi ko sa kanya, may gano'n ka ba rin? Pag sabi niya, ang ganda nun, no? Sabi, babae ba yan? Hindi na rin ako sure Hindi, pero seryoso. Ang ibig ko sabihin, pag minahal ka ng tao dun sa kapangitan mo, mahal ka talaga nun. Di ba? Kasi hindi ka pa kaaya-aya Tao yun. Yung nakakabuisit mong ugali, may nagmahal sa'yo, si Jesus Christ. Matindi yun. Nakakabuisit ka kaya, pero mahal ka ng Diyos. Ako, nakaka-bad trip kaya ako. Nakakaasar ako, pero mahal ako ng Diyos. Amen ba? We were loved by Jesus, by God, while we were still sinners. Basahin po natin itong panghuling verse natin, Romans 5:8. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, ready, go. While we were still sinners, Christ died for us. Tandaan po natin yan. Wala tayong pwedeng ipagmalaki, wala tayong kailangang gawin, hindi natin kailangang hatawin yung sarili natin para mahalin tayo ng Panginoon, hindi natin kailangang mamigay ng pera para mahalin tayo ng Panginoon, hindi natin kailangang, magdamit ng puti araw-araw, magpahaba ng buhok, huwag pagpagkupit, ano pa bang mga requirement ng iba? Basta, kung ano pa man, walang ganon. Because we were loved by Christ even before we accepted Him as Lord and Savior. Mahal tayo ng Panginoon. Nung panahon na makasalanan ka, mahal ka ng Panginoon. Abay, di lalo na ngayon, mahal ka ng Panginoon kasi nandito ka. Amen ba? So, pakatandaan po natin bilang pangwakas, Christmas, sabay-sabay po tayong basahin ito. 1, 2, ready, go! Amen. Christmas is a reminder of God's great love. Kaya po kanina, naalala nyo, sabi ko sa inyo, ang message na ito ay hindi para sa inyo. Pero kung first time nyo, para sa inyo to. Pero kung matagal ka ng Kristiyano, kapatid, baka lang nalimutan mo, Christmas is a reminder of God's great love. I-remind natin ngayon yung kamag-anak natin. Kung hindi nila alam, i-share natin sa kanila na ito ang main message ng Pasko. Ngayon, Sir Matt, masama po ba yung mag-celebrate ng Christmas, mag-party? Hindi po. May party nga tayo mamaya Masama ho bang bumili ng regalo at ibigay sa kamag-anak? Masama ho bang mag-exchange gift? Hindi. Okay yan. Wala problema dyan. Ano yan part yan ng human culture yan Okay lang yan. Pero wag naman natin kalimutan na ang Pasko ay tungkol sa napakadakilang pag-ibig sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Tumayo po tayong lahat.
Bigyan ko po kayo ng panahon, pagkakataon para magkaroon ng quiet time sa Panginoon, siguro a few minutes. Kaya gamitin po natin itong pagkakataon na to para magpasalamat sa Panginoon sa napakagandang regalo na binigay niya sa atin, which is si Jesus Christ. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil meron kaming Pasko. Hindi lamang dahil meron kaming panahong mag-celebrate, hindi lamang meron kaming panahong makatanggap ng regalo, hindi lamang meron kaming panahong magkaroon ng reunion, hindi lamang magkaroon kami ng panahon ng kapahingahan mula sa trabaho namin. Lord, nagpapasalamat kami sa araw ng Pasko dahil ito'y reminder sa amin ng iyong napakadakilang pag-ibig sa amin. Na kahit kami, Panginoon, ay mga makasalanan, kami po ay iyong tinanggap at kami po ay binigyan mo ng pagkakataon na makasama ka sa langit. Panginoon, dalangin ko po na sa araw na to, kung meron man dito na first time niya marinig yung gospel, I pray, Lord, na magkaroon ng seed sa kanyang puso itong narinig niyang salita. Hindi lang ito basta pumasok sa kanyang tenga at lumabas sa kabila, kundi maging part ito ng kanyang buhay. Unti-unti lumago yung salita mo sa kanyang puso at sa kanyang isip. And I pray, Father, na yung mga kasama ko po, mga kapatid ko po na dati ng mga mananampalataya na medyo nawala ng motivation, na discourage, masyadong na-busy sa trabaho, I pray, Lord, na bigyan mo po ang bawat isa ng renewed faith, ng renewed motivation para maikwento sa kanilang mga kaibigan, katrabaho, kaklase, kung gaano kasarap maranasan ang pag-ibig mo, Panginoon. And Father, we pray na sa bawat araw na amin pong ilalagi temporarily sa mundong ito, we pray, Lord, na madama namin yung joy na meron sa pagtanggap sa iyong salita. Father, we ask for forgiveness kung meron kaming mga pagkakataon na kami ay nawalan ng gana sa iyo, kami ay na-discourage, tinamad kami magpunta sa church, pinrioritize namin yung negosyo namin, yung trabaho namin, yung pag-aaral namin. Lord, patawarin mo po kami. And we ask, Father, nabigyan mo kami palagi ng kalakasan, physically, emotionally, mentally, spiritually, na harapin lahat ng mga challenges namin sa aming buhay. I pray, Lord, na ang bawat isa ay patuloy na patatagin mo sa pananampalataya, bagamat meron kaming mga na-experience na mga hardships, challenges sa aming buhay. I pray, Father, na talagang malampasan namin ito, mapagtagumpayan namin ito, hindi dahil sa aming sariling lakas, kundi dahil sa pag-ibig mo na nagpapalakas sa amin. Lord, ngayong araw na to, we will have a Christmas party. And we thank you, Lord, for the opportunity to have fellowship with our brothers and sisters dito sa aming church. Salamat, Panginoon, sa regalo ng pamilyang ito na magkakaroon kami ng kaunting salo-salo, kasiyahan. And we pray, Father, na talagang maging source ng encouragement, ng joy, ng happiness sa aming mga puso. Ito pong aming magiging Christmas party ngayong araw na to.
Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po, Lord, ang church na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pagpasok sa 2024 kung saan may ginaroon kaming haharapin na bagong taon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Father. And we continue to ask for your guidance and for your provision in everything that we will do. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat at pinagpapasalamat ang lahat. We lift you up, we praise you, and we worship you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Sige po, makakaupo po muna tayo. Bago po tayo dumako dun sa main Christmas party natin, ay sa ating pong offering, excited din po ako i-announce sa inyo na naghanda po yung ating nandito po ang Blackpink. Charot. Green team. Naghanda po yung ating next generation na praise and worship na wag ho kayong malito. Si Ate Sol po may dalang offering box, hindi po nangangaroling yung ating mga pero sila po ay kakanta. Sige po. I'm buying you time para mag-set up. Sige na. Yung pong ating next generation na praise and worship team, palakpakan naman po natin sila muna. Ayan. Sila po ay naghanda ng awit. Ayan, si Jelzy tsaka si Jam ang aawit po para sa atin ngayon. So, ito po yung ating magiging background music sa atin pong offering. So, sige po. Merry Christmas po. Merry Christmas po. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born.
Okay po? Tayo po ay manalangin. Pag-pray po natin ang offering. Panginoon, maraming salamat po sa mga offering na ito. Salamat po sa pagtulong mo sa bawat isa sa amin. At ang dalangin ko po, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa, ang mga hanap buhay, ang mga business, ganun na rin ang mga family. I pray, Lord, na talagang kayo po ang magbubuhos ng pagpapala at magbibigay din ng kalakasan ng katawan upang patuloy na makagawa. Ang lahat ng mga nalikong Panginoon ay para sa iyo, sa kalalago ng inyo pong gawain. I-bless mo po ito, Panginoon, at ang lahat na ito dinadalangin namin ng may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa mga announcement. Announcement. Meron po ba? Ang worship service po natin ay every Sunday at 9:30 a.m. Ayan. Ang atin pong tithes and offering can be sent through BPI, Metrobank, GCash. Ang prayer and intercession po ay tuwing Saturday at 9 a.m. dito po sa church. At tayo po ay mag-like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Facebook page, TikTok, and Instagram. Birthday celebrants. December 19, Marlene Bonifacio. Palakpakan po natin. Kantahan po natin ng isang bagsak. 1, 2, 3. Happy birthday to you. God bless you, Marlene. Wedding anniversary, December 22, Kirby and Ira Celeste. Happy anniversary sa inyong dalawa. Ayan, TSG will resume on January 7, 2024. Wala, bago na yung date. 2-4 na. Wala na po. Tinatawagan ko si Kuya Luis. Good morning po sa inyong lahat. Merry Christmas, everybody. Parang ang lungkot naman ng mga tao. Masaya po ba kayo ngayong umagang ito? Hello, sound. Lahat ng masaya tumayo. Sound check. Okay, lahat po ng masaya tumayo. Hello. Yung iba malungkot kaya ayaw tumayo. Okay. Merry Christmas, everyone. Batiin niyo po inyong katabi na Merry Christmas. Alright. Lahat po na nandito, lapitan niyo po yung mga tao nandito. Batiin po natin. Lapit po tayo sa isa't isa. Batiin po natin bawat isa. Sige po, lapit po kayo. Batiin niyo ang isa't isa ng Merry Christmas. Okay po, lapit po kayo dito. Huwag kayong mahiya. Magkakapamilya po tayo dito. Okay, batiin niyo po ang bawat isa. Ang hindi babati ng Merry Christmas sa